Taytay is the first capital of Palawan. For the longest time, hub sila ng trade sa northern Palawan. They have Taytay Bay, Malampaya Sound, the fish bowl of the Philippines. And they have Lake Mangwao, the only freshwater lake in Palawan. Mahaba na yung history ng Taytay when it comes to resource use, not only on terrestrial, kundi kahit sa coastal and marine. Taytay Bay is the center of library fish trade in Palawan. Malaking bahagi ng Taytay ang fishery sector. Taytay Bay, if you look at its map in the climate change information, kanyang resiliency for temperature increase ay masyadong mataas. Ibig sabihin siya ay much more resilient compared to other bays ng Palawan. Siguro that's why siya ay maraming production in terms of marine life. Taytay started with a fish sanctuary which is Tecas Reef. It was well managed, 24/7 may guard, and maganda yung reef areas. That was in 2007. By 2010, coral bleaching came in. The water temperature was very high. Kahit ang daming guard with all the amenities, siyempre hindi nila naharang yung temperature, nasunog yung bahura. There came a school of thought nga na sabing ganun, why don't we look for more resilient areas? Nakita si Lopez, nakita si Nabat, nakita si Black Rock Reef na yung circulation mas okay. Nung nangyari yung bleaching sa Tecas Reef, ang temperature was the same with Black Rock. Pero yung Black Rock nag-survive kasi mas resilient yung location niya. Ang current mas malakas, whereas sa Tecas Reef, umiikot-ikot lang. Yun yung mga reason Taytay came up with several MPAs over the years because of the concern on climate change talaga. So, ang isang tool for management, for sustainable development, ay yung marine protected areas. Meron na siyang mga marine protected areas within the bay na tinatawag nilang network. Set of different MPAs doon sa loob ng Taytay Bay, pero ito ay connected ng dagat with the current. Yung agos ay umiikot within the bay. Ito po yung nagko-connect sa kanilang lahat. Nandun yung small fishes, yung eggs, shells, also yung corals. So dapat yung network na yun ay i-maintain natin para magkaroon ng sustainable development and use ng ating resources sa Taytay Bay. Ang karamihan ng private sector na nag-engage into MPA management sa Taytay, ito yung mga connected sa tourism industry. Ang number one na capital nila is yung kanilang immediate surrounding. Mga reef areas, yung mga isda na nandoon sa paligid ng isla. Yung case ng Talakanin Island sa Taytay Bay, ito ay resort na owned by mag-asawang foreigner. Ang original na mga corals ng Talakanin Island ay medyo sira-sira na and maraming algae.
we come up with yung coral garden na tinaniman ang kanilang corals doon, existing corals. And also yung mga taklobo ay inipon at protektado na ng buong isla. Yung mga corals ay tumubo ng between 1 to 3 centimeters. Continue monitoring kami until 3 years. Ngayon, malaking-malaki na yung corals at marami na ring taklobo doon sa kanyang coral reef. Ang resort na to ay nagdagdag din ng sarili nilang coral garden domes para mapabilis yung pagdami ng corals nila. Dumami na rin yung mga isda, dumami yung klase ng isda, at meron na talagang mga nagre-residence na mga species doon. So it's a win-win solution actually. Yung LGU nakalesen ng kanilang expense in managing the municipal waters. Si resort naman is assured na nababantayan ng maayos yung immediate area nila, which in turn, nagiging major attraction nila sa kanilang mga turista. Sa Lopez Reef naman, ito ay malapit na reef sa Noa Noa Island. At ito ay nabantayan or naprotektahan ng management, wherein ito ay tuloy-tuloy din ang paglago. Yung situation dito ay walang intervention like planting, paglagay ng taklobo. Yung natural growth ng coral reef ay yun ang gumanap dito sa sitwasyon sa Lopez Reef. So until now ay talagang tuloy-tuloy yung paglago ng mga corals, and of course hand in hand dumadami din yung mga marine species na tumitira doon. Ang Calampisaw MPA is being managed by the community itself, yung Sitio Calampisaw. So ito yung mga mangingisda, mga asawa nila, mga anak nila. Sila yung nagmamanage ng Calampisaw MPA. Primarily because Calampisaw is one of the RFF area in Taytay. Marami dito ang nagla-live fish, caging, fishing, and ang MPA is one venue kung saan nasusustain or tinitignan natin na pwedeng makasustain sa reef fishery. Ang main factor for the MPA establishment sa Calampisaw is yung live reef fish trade. Ang reef fishery nakadepend sa bahura. Kung walang tirahan yung suno, wala siyang suno. Para magkaroon ka ng isda, dapat may bahay yung isda doon malapit sa iyo. Bottom line, livelihood. Buhay nila nakadepende doon sa reef area. Pag wala kang alkansya, so we call the MPA alkansya eh. Pag wala kang alkansya, wala kang paghuhugutan. Pagdating ng kagipitan, saan ka huhugot? Yun yung pinaka-purpose ng MPA sa kanila eh. Yun yung nagta-translate into sa livelihood nila na hindi pwedeng all the time may isda ka coming from everywhere eh. Meron ka lang dapat talagang paghugutan ng isda. Lalo na pag sa case ng Calampisaw or ng Taytay, very limited yung fishing opportunity nila pagdating ng amihan. So yung fishing ground nila malalayo. So if they have this MPA during season na hindi sila makapag-fishing sa malayo, they have this nearby reef area na pwede silang mag-fishing. Nahuhuli nila are the fish that's coming out of the MPA. Ito na yung spillover ng Calampisaw MPA. Sa labas ng marine protected area ay doon talaga ang pwedeng mangisda. As a protected area, para siyang nagde-generate ng mga resources, ng mga isda na pag marami na sila sa loob, ay lalabas siya doon sa protected area. Ang lalabas ngayon na tawag nilang spillover ay yun yung pwedeng hulihin ng ating mga mangingisda. Kung wala ito, ay maaring open access. Lahat natin na karagatan na areas ay pwedeng mangisda. So mahirap po i-control. So eventually, walang control, so mauubos yung ating isda. Yung Black Rock ay isa sa identified fishing ground ng red grouper o yung suno.
marami sa mga fishermen natin sa Taytay Bay ay dependent on. One of the networks ng mga MPA sa Taytay Bay. Black Rock Reef is unique in a way na kaya niyang mag-survive on its own. Hindi siya affected ng bleaching simply because yung current malakas. Black Rock Reef as an MPA, malayo siya sa tao, pero at parang case ng kalampisaw, sa kanila pagka kalma, sa malayo sila. Pagka malakas, sa Black Rock Reef sila. Yung natural pattern of fishing na ganun, protects Black Rock Reef. Alam ng mga taga-Bito na dyan lang muna siya kasi pag nahirapan kami sa malayo, dito kami sa malapit. Naka-internalize na yun sa mga taga doon na ito yung kanilang reserve. Yung Heart Reef, ito ay located sa northern part of Taytay Bay. Sa labas na siya, may kalayuan. Pwede siya makonsider na offshore. Karamihan nangingisda dito ay ang mangingisda galing sa Taytay Bay. Heart Reef is not part of Taytay. Heart Reef is part of Araceli. Pero ang fishermen galing ng Taytay. Yun yung pinupuntahan nila pagka good weather. Doon sila nangingisda pag good weather. And then there are also fishermen coming from Dumaran, goes to Heart Reef, and vice versa. Meron ding taga Taytay sa Dumaran, or Dumaran sa Taytay, or Araceli sa Dumaran, papaikot-ikot sila. Overlapping management in between those municipalities. They all have their own marine protected area. Pero ang isang MPA will not survive kung isa lang siya. Meron siya kailangan kakampi, meron siya kailangan karugtong. And there are no bakod between municipalities. Ang isda hindi kumikilala ng bakod. That's why we have to have this network of MPAs kasi si isda, part ng buhay nga nandito, part na sa kabila. And then kung well-managed dito, pero sa kabila hindi, pagdating niya doon, patay. Or dito siya lumalaki, pero pag nangitlog na siya, kailangan niyang dumayo sa Heart Reef, which is a spawning area for suno. Kung hindi protected si Heart Reef, anong mangyayari kay suno? The networking, not only within the Taytay Bay, kundi between 2 municipalities or 3 municipalities would be done para mas maganda ang holistic ang approach doon sa management ng reef na ito. Currently, may iba-ibang strategies ang Taytay when it comes to MPA management. Merong government managed, the local government of Taytay. Merong community managed, which is the barangay or sitio of Kalampisaw. And then meron namang privately managed, which is the NOAA and Lopez Reef protected areas. All in all, maganda yung effect. Although iba-iba yung mode of management, but the bottom line is yung objective of enriching the fisheries of Taytay through MPA na-achieve nila. Nag-i-improve yung coral cover ng Taytay. And so far, malakas pa rin ang production ng Taytay in terms of fisheries. Doon pa lang makikita mo, maganda yung reef area. We can say na at least they're on the right track.